pero parang medyo malayo-layo pa yung ano, no? Malayo-layo pa ang next school year, kaya hindi ko muna i-announce. Si Anton Bonifer, si Anton ang bilis mag ganun ng IG live, ano? Laging nauuna dito si Anton Boniflor. Wala akong patungan ng phone eh. Hindi ko alam paano. Ano ba natin gagawin doon? Yan, bala kayo dyan. Kamusta kayo? Anong balita dyan? Every January, di ba, meron tayong ano sa Pasig, mga Pasigenyo dyan, mga, di ba, meron tayong Bambino Festival every January. Unfortunately, hindi naman pwede yung parada katulad nung nakaraang mga taon. Pero yan yung inaabangan ng maraming Pasigenyo, no? So, meron pa rin mga activities, pero very small scale lang. Pati yung celebration ng simbahan ng 500 years of Christianity in the Philippines. Diba? 2021 ngayon 1521. So, kung hindi dahil sa pagdating ng Kristyanismo noong 1521, ibang-iba ang itsura ng Pasig ngayon. Malamang walang Pasig ngayon, ano, kung hindi nangyari yun noong 1521. So, inapayagan naman natin na magkaroon ng pagdiriwang, pero hindi lang pwede yung mass gathering, ano, nililimit lang natin. So, inihikayat ko po kayo na kung gusto niyong makiselebrate o gusto niyong panoorin yung ano, mga events sa Facebook Live na lang. Wala silang IG Live, Facebook Live lang. Diba? So, ang pangunahing konsiderasyon natin ngayon ay kaligtasan, kalusugan, na hindi masira yung social distancing natin. So, muli po, meron pa ring mga activities. Ano? Tingnan nyo na lang sa Public Information Office page ng Pasig kung ano yung mga mangyayari ngayon. Pwede nyo rin po tingnan yung sa Immaculate Conception Cathedral. May Facebook page din po yata sila, no, para sa so, tapos kung dumaan po sa area ninyo, ito ho kung dumaan po sa area ninyo yung ano yung sinasabi ko? Anyway, hello sa mga taga-Qatar. Kamusta kayo? Conisters 143. Well, Sarah, anong ginagawa niyo? Uy, Owel, tulungan mo nga ako. Shoutout daw kay Anton. Magkwento na lang kayo habang pumipirma ako kasi ang gwapo ng ilaw. Ang ganda ng ilaw, di ba? Bagong ayos yan. Hello. Finish the sentence. Nakalimutan ko. Ano ba yung sinasabi ko? Balik ka. I-type nyo nga para matandaan ko ano yung sinasabi ko kanina. Sali daw po si Owel sa live nyo. Nandito ba siya? Di ako marunong nung ano eh. Baka ma-shock yung mga tao pag si Owel sumama dito. Ay, mali pa rin. Ay. Minsan, madalas kasi nababali-baliktad nila yung pangalan ko. Hindi ko alam, napakahaba ba na. Well, nangyayari siguro. Baka nakasingit lang yung mali.
Meron ba dyang PLP students? Wala. Itong bagong school year, well, kung magsimula man yan ng June or August, para sa mga DepEd schools din natin, meron tayong gagawin na kakaiba. Well, hindi siya kakaiba in the sense na bago siya, no? Meron na rin ibang gumawa nito. Pero kakaiba in the sense na wide scale o malaki talaga yung pondo na, malaking investment na gagawin ng Pasig para sa mga mag-aaral natin sa susunod na school year. Pero baka magsimula na ng second quarter ng calendar year, hindi ng academic year. Baka magkalituhan tayo. Ibig sabihin, April, May, June, baka magsimula na. So, this school year pa rin yan. Ano yung gagawin natin? Para siyang universal food allowance, pero hindi cash yung ibibigay natin. Ang problema kasi pag cash, kung magamit sa mabuti, di okay. No problem. Pero maaari kasing hindi siya gamitin para sa kapakanan ng bata. Baka hindi siya magamit para sa pag-aaral. Baka magamit ng magulang. Alam natin, di ba? Meron pong magulang na may bisyo. Kung ipambili lang yan ng alak, sayang naman. Or, yung bata, baka naman gamitin lang pang games. I-load to cellphone, maggi-games lang pala. Hindi po lahat ganun, pero ang kasi dyan, yung mga ganung kaso, sa totoo, sila yung mas nangangailangan nung magiging allowance natin. Sila yung mga undernourished, sila yung mga underweight. Again, hindi ko po nila lahat, pero siyempre, pag nagpa-policy making tayo, kailangan magsalita tayo in general, generalize din natin. So, may mga ganun. So, iniisip namin, nung nag-local school board kami, kausap ko yung DepEd, yung scholarship program natin, yung mga CSOs or NGOs na sa local school board. Napagkasunduan po namin na hindi cash ang ibibigay. Sa halip, ang gagawin natin, pagkain, grocery items. So, bigas, ano ba yung nasa listahan? Hindi pa naman final to, pero may bigas, may mga sangkap Pinoy items, may iodized salt. Natatandaan niyo yung kanta dating, iodized salt, iodized salt. So, ganun. Pagkain ang bibigay natin. Ang budget natin ay 500 piso kada buwan para sa kada estudyante. So, 500 pesos per month per student. Yan po ang budget natin. Next school year, sure. Pero maaaring April, May, magsimula na rin. Tingnan natin kung kayanin. This will be very important and it will be a very good investment. Again, instead of cash, diretsong pagkain. At least yung pagkain, kahit pa paano, mas tiyak na magagamit ng mga, mas may kinabang yung mga bata. Mas sigurado tayo. Alam natin, na malinaw naman sa science o sa mga pag-aaral na nutrisyon, kung hindi mo nakukuha yung tamang nutrisyon, hindi mo nakukuha yung tamang nutrisyon, lalo na sa murang edad, hindi mo rin makakamit yung buong potensyal mo bilang tao. Hindi mo maabot yung buong katalinuhan mo, buong kakayahan mo, physically, mentally. Magsa-stunt yung growth and development ng bata. So,
yan ang gagawin natin. Malakihang programa ito. Wala pa siyang pangalan. Baka may suggestion po kayo. Ay. Yung mga nagreklamo sa angulo ng phone. Sorry. Wala kasi akong patungan. Anyway, IG live lang naman to. Alam mo naman pag mas seryoso sa FB live tayo. Sa nahihilo po, siguro mas mabuting huwag na muna kayo manood. So, ang budget natin dito, more than 500 million pesos ha. Alam niyo naman ako, pag mga ganyang kalaki, sinasabi ko talaga sa inyo. Tingnan natin kung magkano eh. For final compute, hindi pa natin sigurado kasi hindi pa naman natin alam ilan mag-i-enroll for next school year. Tapos ngayon, hindi naman tayo January magsisimula. Pero kunyari, year 2022, malamang yan, medyo malapit sa 1 billion. Ako naniniwala ko, one of the best investments we can make. Nutrition. Nutrition of our young students, the future of Pasig. Mga nangangailangan talaga ng tulong. Sila yung magiging businessman, sila yung magiging konsehal, baka mayor, vice mayor, hindi natin alam. Sila yung magiging engineers and architects ng lungsod natin. So it's very important that we invest. Ako, pag nagbabudget tayo dito sa LGU, para sa kabataan, yes, gastos, pero higit sa gastos, investment yun eh. Investment. Yung building, okay rin naman. Siyempre, may pinapagawa din tayong building. Yung lahat ng health centers, pinagawa. At least, renovate. Pati yung mga pati school buildings. Pero hindi pwedeng yun lang. Yung building okay lang yan, pero mas importante, direct benefit sa mga mag-aaral natin yan. Well, I'll let you know more when we know the details. Nagpaplanuhan yan ngayon ng local school board natin. Siyempre, kasama yung nutrition office. Tutuwa ako pag pinipirmahan ko yung mga disbursement voucher ng sweldo ng mga empleyado natin. Ito yung mga casual. Dahil effective na yung increase nila. Naka-half month pa lang sila dun sa increase. Yan. Ano bang petsa ngayon? January 17. So, nung Friday, yung iba sumweldo na. Yung iba baka this week nila makuha. Pero yung salary grade 1, naging salary grade 3. At marami sa kanila, baka lalo na yung mga hindi masyadong familiar sa LGU. Marami sa kanila, 10 years na, salary grade 1. Yung iba, higit pa. So ito, bale 13 na. Nakakatuwa kasi, year 2021, 2,021 pesos yung increase nila. Dami nila. Yung mga regular, kayo naman yung susunod dun. At yung mga 15 years pataas din. So, nagkaka-issue man ng konti. Ibig sabihin, siyempre hindi perfecto. Pero sa HR natin, may ganda ng mga reforma na nagagawa natin. Ano pong balita dyan? Magkwento naman kayo. Ano yung tanong? Ay, nako. Ang bilis mag-scroll up.
Masyado bang maraming kailangan pagdaanan na reasoning, documentation, etc.? Sa policy making po ba yung tinatanong ninyo? Kung oo, ang sagot ko po ay oo rin. Siyempre, lahat ng ginagawa natin, hindi naman pwedeng bara-bara. Dapat pinag-aaralan, pinaghahandaan. Not only in terms of rational, pero paperwork din. Ito. Kasi, maintenance mo bago. Thank you. Thank you kay Tani Ani. Sorry kung mali yung pagkasabi yung pangalan mo. Mayor, may Laika ka ba? Wala po akong Laika. Sa ngayon, wala po ako. Hindi, marami nga nagsasabi, Baka tingnan ko pag may time ako. Pero, hindi ko actually alam kung ano yan, Ano ba yun? Ano ba yung Laika na yan? Ba't nauuso? Meron daw gumawa ng account sa pangalan ko. Hindi ako yun, Mamaya, di ba may gems yun? Mamaya, may nagbibigay dun. Akala ako. Advice po sa mga mag-i-exam. Nako, alam kong challenging ang online classes natin, Pero yung mga nakakausap ko, this week parang naka 100 tayo na pinamigay na tablets, Yung mga, di ba nag-sponsor yung JAG sa atin. Marami sa kanilang, So, kinakamusta ko. Di bang ganyan? Sorry. Kamusta ko kung ganyan. Yung mukha ko naman hindi nakita. Pwede na yan. So, mga 100 po na estudyante na bigyan natin ng tablets through JAG. Nakamusta ko sila tuwing may dumarating na estudyante dito. Nakamusta ko sila. Tinatanong ko kung kamusta yung online classes. Mixed, Mixed yung sinasabi nila. Yung iba, nahihirapan, mas mahirap daw. Expected naman yun kasi bago Pati naman mga teacher ninyo nahihirapan din. Ako nagturo din ako for a short while, Sandali lang yun, pero iniisip ko paano kung biglang sabihin, next sem online na yung klase. Ang hirap nun, Ang hirap nun para sa teacher, lalo na kung hindi sanay sa online learning. So, pagpasensyahan nyo din sila. Pero may mga ibang students naman, sinasabi na mas gusto daw nila. Mas gusto daw, may mga nagsabi sa akin, mas gusto daw nila yung online. Hindi ko alam kung bakit, Yung isa sabi kasi, hindi na daw niya kailangan bumiyahe ng ganun kalayo. Sa NU yata yung nagsabi. Yung iba. Kayo, yung mga students dyan, Happy Sunday kay... Wala na yung pangalan. Ito, mga salaries lang to. Yung mga nagtatanong ba ano daw pinipirmahan ko. Ito, mga JO. Ay, nahulog pala. So, yun. May mga students ba dyan? Ano ba yan? Mga students dyan, anong feedback ninyo? Samahan niyo muna ako at walang tao dito. Dapat kahapon ko kasi gagawin to. Pero Sunday naman, Sunday ngayon. Sabado naman kahapon. Friday ng hapon na to dumating sa desk ko So wala rin. Kahit gabihin ako ng Friday, hindi rin naman mapaprocess ng Saturday, Sunday. Hindi, ngayon lang lang. Pagod na mag-aral. Sa mga pagod mag-aral, kaya niyo yan. Magpursige lang kayo. Magugulat na lang kayo isang araw. Nakapagtapos na kayo.
Magtatrabaho na kayo. Sunod naman na final payment. Repair sa schools. Ito, Bambang Elementary School. Kanina. Kasi hindi na uubos itong mga ito eh. Ito po ako. Tama, nakakapagod din naman talaga. Sabi ni Hope Fua, nakakapagod daw magtrabaho. Totoo naman yan. Wala naman trabahong madali, di ba? Kung madali masyado yung trabaho, hindi trabaho yun. Paano po lumipat? Ano daw? Salary ulit. Ito naman, GSO, Shenron. Paano ako nagre-relax? Natutulog. Bakit? Parang di magkakasya sa grocery cart to. Vaccination. Ayun, may nagtanong na tungkol sa vaccination. Gusto niyo mahaba-habang usapan yan. Hindi pa natin alam kung anong unang brand na darating dito sa Pasig or sa Pilipinas for that matter. Gaya nga nung sinabi ko nung nakaraan, pinaghahandaan lang natin kung ano yung kaya nating paghandaan, kung ano yung kontrolado natin. Things beyond our control, nagdadasal na lang tayo at umaasa tayo na the best will happen. Marami kasing misunderstanding dyan sa vaccine na yan. Wag na muna natin pag-usapan yung details nung delivery pag-usapan muna natin yung iba't ibang brand. Kapag may approval yan sa sa FDA natin, yung balita nga, nakakuha ng emergency use yung Pfizer. Pero pati yung mga iba, or FDA, yung katumbas ng FDA natin sa ibang bansa. Halimbawa, sa UK, sa US, at iba pa. Ibig sabihin, more or less, sigurado ka na, na safe yun eh. Yung efficacy, medyo technical yan. Ako, hindi ko naman sasabihin na fully naiintindihan ko, kasi hindi naman ako doktor, hindi naman ako medical professional. Pero pag sinabi halimbawa na ang efficacy 90%, hindi po ibig sabihin na 10% hindi siya gagana o hindi siya tatalab sa'yo. Hindi yun yung ibig sabihin nun. So, bago tayo mag-comment, bago tayo mag-react, sana intindihin po talaga natin hanggang kaya natin bilang mga laypersons, bilang hindi naman medical professionals. Pero wag po tayo share ng kung ano-anong link o post sa Facebook. Minsan nauuna yung share, hindi naman talaga natin naiintindihan. Guilty rin ako dyan, lahat naman tayo eh. Siyempre pag may nakita tayo nakakagulat, gusto natin i-share kaagad. Yun naman ang tendency natin, di ba? Pero basta magtiwala tayo sa mga dalubhasa. Pag sinabi ng eksperto na safe yan, safe yan. Ganito na lang, kung walang bakuna, di sana marami pa rin may polio, tigdas, smallpox. Vaccines work. At naintindihan ko maraming may pangamba dahil ang bilis daw, ganyan, minadali. Pero tingin ko ganun lang din talaga kasi yung teknolohiya ngayon, ang research and development ngayon, napaka-advanced na kumpara sa unang panahon. Kumpara sa even 10 years ago. Sobra talaga ang development. Hindi lang sa larangan ng healthcare,
Pero sa lahat, tinan mo yung mga computer ngayon. Yun yung exponential ang growth. Tingnan nyo na lang yung mga cellphone natin. 20 years ago, ni wala ngang 20 years, ilang taon na ba ako? O tama. Trust the experts. Sabi nga, trust the experts. Ano yun? Marami din tatong bakuna, nangangalinlangan in case. Yung mga vaccines na yun, once dumating yan dito, safe yan. Kung may side effects man yan, very minimal. Stop ko na nga to. O sige, ingat kayo dyan at happy Sunday. Sige, last na. Ang in-order lang ng LGU so far, kasi ito pa lang yung may tripartite agreement, at least as far as I know, yung AstraZeneca pa lang, na unang ginamit sa UK, pero ginagamit na rin ngayon pati sa ibang bansa. Pero hindi natin kasi alam kung kailan yung delivery date nun. Hindi pa sure. Anytime the opportunity arises, we have funds set aside. Yung mga ini-explore pa tayong iba. Anytime na merong opportunity, hindi naman tayo nagpapahuli. Pero, there's a lot of uncertainty, especially with delivery date. Hindi to kasalanan ng kahit sino. Siyempre, yung supply chain na pinag-uusapan natin ay global. So, bibili pa yan ng raw materials, ima-manufacture pa yan. This is assuming na okay yung trials, ha? So, to answer your question, AstraZeneca lang ang so far na order ng lokal na pamahalaan ng Pasig. Pero, magbibigay din kasi syempre ang nasyonal na pamahalaan. Sila naman po ang lead dito. At, many people can say all kinds of things, pero in close coordination naman tayo sa nasyonal at nagtitiwala tayo sa kanila na kung ano yung kayang bilhin ng pamahalaan natin, i-distribute yan fairly, equitably sa iba't ibang LGU sa buong Pilipinas. Expected naman na mauuna talaga sa NCR kasi dito rin unang kumalat yung COVID, di ba? Basta tayo, naghahanda tayo. Kipag-ugnayan tayo sa DOH, pati sa mga private hospitals, we'll be ready. We'll be ready anytime na dumating yung bakuna. Kahit anong brand, ready tayo. Anyway, voluntary naman yan. So kung talagang nag-aalinlangan ka at ayaw mo talaga, walang mamimilit sa'yo. Pero ang magandang analohiya, may nagkwento lang din sa akin ito. Yung ayaw magpabakuna, para lang yan, pag may group project sa school, siya, yung hindi nagpapabakuna, siya yung walang contribution sa group project. Pero, makakakuha din siya ng grade. Ganon din yan kasi pag herd immunity, let's say 70% na bakunahan na, kahit yung mga hindi nagpabakuna, may kinabang din sila. So, sana, pagdating ng araw na inalok kayo ng pamahalaan ng bakuna sa COVID-19, o kahit anong ibang sakit, sana tanggapin nyo. Libre naman eh. Ngayon, the other side of the spectrum, meron naman yung gustong-gusto na, but we have to follow the prioritization as per DOH guidelines. So, healthcare frontliners po ang unahin natin.
Okay, sige, tapusin ko na to. Baka nahilo na kayo masyado, ano? Thank you. Thank you for joining me. Ingat kayo. Have a happy Sunday sa mga Pasigenyo. Happy Fiesta po sa inyo.